Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lodi ng gabi ng Lunes mga idol. At grabe mga lodi, sino ang dahilan ng pag-drop ng market? Oh my goodness, no? So ayan, malalaman natin yan ngayon sa mga balita natin mga idol. Pero bago ang lahat mga lodi, sana palambing naman po at palike ng ating video mga idol. Sana ngayon pa lang like na yung video natin mga idol. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, hindi pa uli sa balita, crypto news, trending news, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo notification bell para masama kayo sa notification nation. Paunahan yan, mag-comment. May premyo sa Pasko. Okay? So ayan mga idol, malupit ang mga news natin. So bago ang lahat punta muna tayo sa ating ayun na, nako kakaano ko lang nito kanina eh. Ang tagal ko kasi mag-news eh. Habang ko to eh. Mga idol eh. So natinamaan na yung lock profit natin. Actually, inangat ko nga yung lock profit natin kasi sabi ko mamamalengke ako hapon. Binabantayan ko eh, bumababa na siya eh. Mga lods eh. So tinaas ko pa siya. So nadagdagan pa ako ng 2K kasi inap ko siya ng 17,000. Doon ko siya in-stop loss. And then yun, inabot tayo mga idol. And then bumaba siya ng 1.1. Okay, so eto grabe. Sa 5 minutes time frame, nakababa siya ng 19 and then naka-recover siya. Ngayon, nasa almost 50. No? Pero kanina ang ganda niyan sa 1 hour. Mga idol no? Sakto sa 1 hour dito. No? And then sa 15 minutes mga idol, ay ganun din, lumampas pa nga siya sa 15 minutes. So binabantayan ko to kanina, kaya lang medyo may tinapos tayo mga idol, kaya medyo naging busy. So hindi ko masyado nabantayan yung trade ko sa totoo lang. Kaya nga inangat ko na siya kanina ng 17K. Sabi ko bahala na muna, tamaan to. Mabawi na lang tayo sa susunod, sabi ko. So ayun na nga mga idol, no? So medyo nag-drop tayo. At ngayon nasa 1.1 ang ating XRP. Ang ating Bitcoin naman is nasa 62, bumalik, nag-61 pa to. Mga idol, no? Check natin. 61 ano ba? 61.3, imagine, no? Muntik pa siya mag-60. 61.3, sa range ng 61.3 ay nag-drop ang ating Bitcoin, mga idol. So, ngayon, balik tayo sa XRP. So, ano ba yung dahilan? Ayun yung sinasabi nila, ba't bumagsak? Ano ba yung dahilan, mga lods? Kung hindi, sa tingin ko, ito yung isang reason. Kung hindi ito nabalita ngayon, magiging okay pa rin yung ating chart eh. Mga lods eh. Pero eto na nga mga lodi, si Kempachi, hindi yan. Eto, Bitcoin drop below 62,000 after Michael Saylor strategy disclosed 216 million in Bitcoin sales. Nagbenta sila ng Bitcoin mga idol. Over 78 million in longs position were liquidated in the past 20 minutes. Strategy still has over 1.034 billion remaining under its 1.25 billion Bitcoin monetization program authorization. So, nagbenta si Michael Saylor, mga idol, ng kanyang Bitcoin. No? BTC dump below 62. Sold Bitcoin 100 million long na liquidate in 5 minutes. This is exactly what I told you would happen. Saylor indicator. No? Michael Saylor sold, hit the bottom. Michael Saylor sold, we are here mga idol. So, parang sinasabi niya rito, noong 2022, nagbenta si Michael Saylor, ayun na yung pinaka-bottom natin noon, sabi niya. Ngayon 2026, nag-sold ulit si Michael Saylor. So parang ang sinasabi niya, eto na yung bottom. Most reliable indicator ever. The next call will be even more important. Yun na, no? So titignan natin kung ano nangyari. Kasi 225 million worth of Bitcoin ang binenta ni Michael Saylor, mga idol. So ayun sa tingin ko lang kung hindi na balita to o kung hindi nagbalita na nagbenta si Michael Saylor, sa tingin niyo ba bababa yung market? Sa tingin ko wala namang news na magpapababa sa market ngayon. So titignan natin So eto naman, punta tayo muna kay kaya dito. Eto rin, 310 billion vanished from South Korea's stock market in just 2 hours.
KOSPI exploded 3% higher in just first 30 minutes, adding nearly $150 billion in market value. Then everything collapsed, mga idol. Isa rin yung sa KOSPI pala, sorry. The index crashed 6.06%, wiping out roughly 460 trillion won or 310 billion dollars, mga idol, no, in one of the most violent reversals of the year. Pure chaos, grabe mga idol, no, umabot ng 310 billion. Oh my goodness, mga lods, no. Gravities, mga lodi, yan nangyayari ngayon. Nagkakaroon tayo ng flashing. Grabe. So, at yun yung sinasabi natin, mga lods, na dapat meron kayong lock profit or stop loss pag sa mga ganito. No? So, in-expect natin na baka maging volatile pa pagdating ng mga susunod na araw. Check natin, mga idol. Pero ngayong month ng July, mga lods, no, in-expect ko na medyo makaka-recovery tayo ngayong July. So, ngayon, alas 10, naku, wala pa. PMI. O yan na, 4 minutes. Mga lods, no? Sige, babalikan natin to. Ayan, no? 4 minutes, last 3 minutes, 59, 59 seconds. Mga lods, so tandaan nyo, Monday, mga lodi ngayon, meron tayo nito. And then Thursday, meron tayong FOMC meeting minutes. Na? Meeting minutes, so abangan din natin yan. So after 3 minutes, babalikan natin tong Forex Factory. Titingnan natin kung ano magiging resulta at titingnan natin ang galaw ng market, mga idol, no? So ngayon medyo nakaka-recover no? Ayan, no, nakaka-recover, bumabalik tayo. Pero hindi pa yan sure, mga lods, kasi actually baka ito nga yung inaabangan nila diyan mga idol, baka gumalaw diyan. So kailangan ko rin mag-ready pag ganito, mga lods Pero wag na muna, hindi ayoko sumabay sa volatility. Okay, so punta muna tayo dito. Vitalik says, eto naman, isa ring issue to, alam nyo na to Vitalik says, quantum safety has become urgent priority for Ethereum. Vitalik Buterin outlined a new lean Ethereum Stroma in a post on X. He said, the upgrades will roll out over the next 3 to 4 years. So mag-upgrade din yung Ethereum. Dahil ayaw nila madali ng quantum computing, mga idol, no? Vitalik Buterin also said quantum resistance has jumped sharply in priority for the network. He said privacy has also become a first-class goal under the new plan. The roadmap calls for a new virtual machine to support both goals. Options include lean, ISA, and risk-based design, Buterin said. Worth nothing, the foundation aims to reduce its budget by 40% under a new structure. The cuts follow several executive departures in recent months. Ito si Xiaowei Wang and Thomas Stanchak. Both left the organization. Protocol contributors Tim Bako and Bernabe Monod also departed in May. Ang dami nang umalis Ang daming umaalis mga idol last 1 minute and 45 seconds, mga idol. Titingnan natin yung galaw ng chart pagka ganyan, mga lods, no? So, titingnan natin. Hintayin muna natin kaya, no? Hintayin muna natin kung anong mangyayari. Sana, last 1 minute naman na lang Okay? Si ano yan? Ito na nga si Michael Saylor. Yung isa niya. Saylor just sold 216 million in Bitcoin or 3,588 Bitcoin. Mga idol, no? Yung nakaraan niya, 32 Bitcoin lang. Nataranta na yung mga tao Tapos ngayon, ganyan pa kadami. So, mukhang matindi ang ginawa ni Michael Saylor ngayon. Second sale in 5 weeks. Not to buy more to pay dividends on his own credit products. The man who wrote, "Never sell your Bitcoin," the sale announcement literally still says, "We hold." So, ayan tingnan natin kung ilang minutes na lang, mga idol. 45 seconds. Titignan natin yung galaw ng market mga idol no? So, check natin. Sana? Wala. Ayan Check natin ang galaw ng XRP. Nasa XRP tayo, wala tayo sa Bitcoin, okay? So 30 seconds, mga loads, para ako si Boss Robo ayan magpo-position ba tayo? Babagsak ba o
magpa-pump mga idol. Titignan natin, ayan na. 15 seconds mga idol. Ano ang magiging, uy, may sumabay pa. Ano ang magiging resulta? 5 seconds. 2, 1, pang! Yun na. Paangat ba? Dapat pala naka 1 minute tayo eh. Nako, mukhang pababa ah. Mukhang pababa mga idol. Oops. Pending pa. Ayun, lumabas na. Lumabas na. Anong nakalagay? Wala. Parang post lang. Oh, 44.5, 54, sorry. 54.5, forecast nila 54.2, pero ang lumabas is 54.0. Sarado. Walang walang kilos. Ano ba naman 'yan? Walang kilos, PMI natin. Init. No, ayan walang kilos sa mga idol. ISM Services PMI. Search kaya natin 'yan, no? Ito. Wala pa. Market dump as hard pag nag 53.9 pero hindi ganun yung nangyari. 54 tayo. Stays flat. Ayun sinabi rito no? If market goes parabolic kapag nag 54.5. Pero kapag nag 54, flat lang mga idol. Pag 53 babagsak. So wala tayo doon mga load. So ang nangyari sa atin is 54. So flat lang daw to. Ayun yung sinabi mga lods. Di ako nagsabi niyan, okay? Ito yung sinabi dito. Ito 1 minute ago. Ano natin? Latest. $54 actual. Tanong natin si Grok. Lipas pala. Ito natin. Bullish sa crypto overall. Ayun sinabi slightly softer than expected. 54.0 versus ang forecast nila is 54.2. Weaker services growth. Mas mataas chance ng Fed rate cut o dovish policy. Kumbaga, ito na naman, nagkaroon na naman tayo ng isang news na nakakatulong sa pag-rate cut. Rate cuts, mas maraming liquidity, weaker USD at higher risk appetite, classic bullish setup para sa BTC at altcoins. So ito bullish to. Mga idol, no? Bullish siya sa crypto. Etong nangyari na to, mga idol. So grabe yan, mga lodi. Ano na nangyari sa chart natin? Parang nagiging flat-flat lang muna siya. Wala siyang reaksyon. Ganun din yung Bitcoin nag 61 nga Nag-drop pa ng konti yung Bitcoin mga idol, nag 61.8. Okay? So punta na muna tayo sa iba nating mga balita mga idol. 13 months ago, sabi ni JD Vance, promised Bitcoin would be a strategically important asset. Ito yung mga nangangampanya pa lang sila ata mga idol, no? The scoreboard. Stablecoin law, pass, pumasa na mga idol, no? Isa sa mga pangako nila yan. Bitcoin reserve exists on paper 100% seize coin, zero purchase. Kumbaga hindi sila bumili, wala pa sila, actually wala pang ina-announce 'di ba? Regulatory framework still stuck in the Senate. Bitcoin 108k then 63k now. Kumbaga nung nag-announce sila, naging bullish sila, nagsalita-salita sila tungkol sa Bitcoin, nasa 100k yung nun.
yung Bitcoin nun. Ngayon, mas bumaba pa. No? The government never bought the strategic asset. 'Di ba? Sinabi lang nila pero ngayon wala pa silang ina-announce. The president owned meme coin paid him 636 million. 'Di ba? Kung ang pinangako ni Trump noon, 'di ba? Bitcoin tayo, magkakaroon tayo ng reserve, etc., ganyan-ganyan. So naging bullish yung crypto community. Pero kung susumahin mo, may nangyari ba? Walang nangyari, mga idol. At ang pinakamasakit nun, parang wala pang hawak na Bitcoin. Si Trump ang mas meme coin pa yung pag-aari niya, mga idol, no. Bitcoin, kumbaga, meme coin pa, no, at ayun pa yung nagpayaman sa kanya. Binigyan siya ng 636 million. Parang ganoon yung sinabi dito, mga lodi. Pero halos ano yan, mga lods, billion yan. Alam ko kumita ang Trump family ng 1 point something billion. No, simula nung naupo sila sa crypto, mga idol, no. Kumita sila sa crypto ng 1 point something billion simula nung naging presidente si Trump, mga lods, no. Parang sa Bitcoin, halos wala naman silang suporta, puro salita lang. Itong batas lang na to, mga idol, no. At yung Clarity Act, yun lang talaga ang hinihiling ko, mga idol. Kahit pagkatapos na mapasa niyan, makulong na si Trump. Wala tayong pakialam basta basta mapasa yung Clarity Act natin, mga lodi. Ayun ang pinakamahalaga dahil di na yun mababago once na nandun na yun, di ba? Okay, so sabi dito ng Robinhood CEO, sabi na kanya, in-explain niya why crypto is the future. No, so ito bullish naman siya. I believe that the future of crypto is in real world asset, yung RWA. No, if an asset is not tied to an underlying utility, it's not a productive asset. Na everything that is running on traditional rails will eventually become on-chain tokenized. So tama naman siya doon. Maski si Larry Pink sinasabi yon, everything will be tokenized. Ayun sinasabi ni Larry Pink, di ba? So, ako rin naniniwala ako doon, mga idol, no? At sabi ko nga sa inyo, mga idol, know what you hold, huwag kayong maniniwala o huwag kayong asa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token o kahit anong coins. Do your own research, mga idol. Alam nyo na yan. I'm not a financial advisor. Okay? No? So, tapos dito na tayo sa ating paborito. XRP ETF inflows hit 8-week streak. Spot XRP inflows is stretched to 8 weeks as institutional demand holds steady. XRP ETF cumulative net inflows hit 1.49 billion per Soso value crypto data. So, tuloy-tuloy lang ang inflow sa XRP ETF, mga lods, which is goods na goods yan, no? Goods na goods, mga idol. So, dito, pangit yung ano natin, no? Sa 5 minutes, eh. Sa 1 hour talaga, ang ganda, 31. Ang ganda sa 1 hour, eh, no? Pero pag lumampas pa yan, mga 19, babakbak tayo dyan, mga idol. Chichempo lang tayo. Patience is the key sa position. Huwag tayo mag-early position, okay? Sabi dito ng Bitpinas, mga idol, no? Expanding the region's fiat-backed liquidity, Ripple has successfully launched its RLUSD stablecoin in Japan after securing a formal license from the Japan Financial Services Agency o yung JFSA, operating through an active pipeline with SBI BC Trade. The token will serve as an institutional settlement bridge for tokenized cross-border payment and on-chain collateral management, mga idol. So goods na goods on the hoods, okay? Sa ating XRP Ledger at sa ating RLUSD pala. No, ito pa, mga lodi. Ito yung pinaka magandang news natin ngayong gabi sa XRP o sa Ripple. It's official, mga idol. Kasi nung una, hinihingan pa sila ng Mika ng something, 3 requirements pa, 'di ba? Para talagang binigyan lang sila ng parang paryamenta, kumbaga parang pansamantalang pasok sila sa Mika at kailangan pa nila ng requirements. Pero ngayon, pasok na sila. It's official na. Ripple has received its EU CASP license, no? We are now fully MiCA compliant and ready to meet growing European crypto demand. Alam niyo, yung mga ganitong news, dapat nagpapataso sa XRP kasi utility-based to. Kumbaga, ano to eh, magandang news to para sa XRP eh.
'Di ba? Pero wala, eh, walang nangyayari, bumagsak pa, hayop na 'yan. Oo, ang kulit din talaga, eh, 'no? So, punta na tayo dito. Ito nga 'no, ano tayo dito, follow-up news. Ripple just received full MiCA cash authorization in Europe, officially full MiCA compliant across all 30 countries of the European Economic Area. Ripple's end-to-end regulated crypto payments, XRP plus RLUSD, are now 100% legal, ready for institutions, corporates, and businesses across the entire continent. One of the very few digital asset companies with full MiCA authorization plus 75 plus global licenses, mga idol, napakadami yan. This is elite tier regulatory dominance. Pure speculation mode activated. Kumbaga, hindi na speculation yan. Pax na yan. Europe is about to get flooded with institutional money flowing into XRP and RLUSD. This is the green light the entire market has been waiting for. Massive adoption, malamang. Massive volume, syempre. Massive price discovery. Ano pang hahanapin natin, mga idol, no? XRP isn't just surviving, it's about to dominate the biggest regulated market on earth. Yet, still, most can't comprehend what's happening. Yung iba talaga, walang idea, hindi pa alam kung ano yung mangyayari sa future. The new all-time highs this cycle, this news just made all the crazy XRP price prediction a whole lot more likely. XRP Army drop, yun na, kumbaga, talagang goods na to. Dapat, kaya nga sabi ko, dapat yung news na to nagpataas sa XRP. Pero hindi, no? Taragis talaga yan, no? Sino kaya may nakahawak sa bola sa ilalim ng dagat, no? Talagang pigil na pigil nilang pataasin si XRP, mga idol, no? Grabe na to, mga loads. No? Pero goods yan. Sa future, no? Sa tingin ko, for long term, mararamdaman natin yan. Magugulat na lang tayo ba't lumilipad. Ito na yung mga balita na yun, mga idol. No? Magpe-play na sila. So, wala, ayun lang. Ito. Affordable. Ito yung sa China eh. Mga idol eh. Yung nagmako yun yung nakaraan. Ayun yun yun. Di ba? So, kung titignan natin yung presyo, mas mahal talaga yung si Optimus ng Tesla, mga idol, ni Elon Musk. Mas mahal yun kasi talagang sa tingin ko, yung masyadong komplikado yung mga wiring nun, yung mga program nun, hindi natin alam. Ito siguro, straight to the point lang, dance move, karate moves. Hindi natin sure. Tapos meron pang isa, no? Ito nga, yung Atlas Humanoid, mga lord. So titignan natin kung ano yung mga papatok na robot sa future. Mga lods, ito yung Optimus. Kaya alam, si Optimus kasi, mga lodi, kung papansinin nyo, ang goal ng Tesla rito is maging yung galaw niya talagang human na human. Hindi mo kang robot na ganito yung galaw. Kasi ito, pag tinignan mo, talagang robot yung galaw niya. Parang, di ba? Robot na robot yung moves niya, yung kilos niya, robot na robot. Hindi sa natural. Ito kasi pag tinignan mo, maski yung galaw ng daliri, ayun yung pinaka-goal ng Tesla. Kaya siguro mas mahal yung Tesla. Mga idol, yung talagang para na siyang natural human moves. Diba? Hindi yung robot moves. Di ba? So, ito naman, hindi natin sure kung ano yung moves nito ng kung magkano yung sa Hyundai. Pero siya ba sa Hyundai, China din to eh. Di ba, Hyundai? Oh, kasi cellphone ng misis ko, Hyundai eh. May mga China up dun. Hyundai ba yon? Ay, Huawei pala, sorry. Oo nga pala. Sorry. Wrong mistake. Mga idol. Magkakapang kasi, Hyundai tsaka Huawei. Magkaiba pala yun. Hyundai, sasakyan pala yung nito, no? Iba pala yung Huawei, mga idol. So, China ba to? Hindi na alam, no? Oh, ito yan. Ito yung Atlas. Oh, nagbubot pala siya, oh. Kanya yan, mga idol. Oh, kaya niya magbuhat ng mini refrigerator. Oh, bigot yung katawan niya. Oh, di ba? Oh, panis. Pero tignan nyo, ito pa ito yung nakita ko nakaraan. Durug-durug na yung rep, oh. Ang higpit siguro ng pagkakakapit niya dyan. Ito yung nagmao yun. na Chinese robot. Huwag niyo kawarin.
Iniwan niya ako, eh, come on. So, ayan, ayan news natin ngayong gabi. Basa nga tayo ng comment niyo mga idol. Refresh natin, baka may bagong comment, eh. Ayan. Jeremiah, shoutout sa'yo, si Francisco. Parang dump ata cross at sa daily time frame. So, siguro, medyo magkakaroon siya ng drop ng konti. Hindi ko alam eh. Kasi sa tingin ko, baka, lalo na sa XRP, sa tingin ko makaka-recover agad to mga idol. For me, sa tingin ko lang sa Skylab, shoutout. Ayan. Wow, happy anniversary po, Boss Jeblo. At shoutout po. Salamat sa update. Ayan. Phil Habi, shoutout sa'yo. Thank you sa'yo. Paano if matutuloy na daw bull run pero ang kapalit ay magpapakita sa si Doma. Si Doma yung sino ba si Doma? Yung sa background ko. Pipiliin ka if kain o shoops. Pero mag super duper, no? Sinagot mo yung ikaw muna. Sagutin mo muna yung sa'yo bago ako sumagot. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Nochi, shoutout sa'yo. Only Popcorn. Steve O na lang ang naalala ko sa MTV Jackass. Marami pa sa kanila si Chris Pontius, yung laging nagsasayaw na nakatibak. Si Chris Pontius yun eh. Naalala ko pa isa si Dave. Nakalimutan ko yung apelido nun eh. Yung mahilig sa poop. Laging nagpo-poop. Taragis yun. Only Popcorn, shoutout sa'yo, Mr. Ads. Yes, Lodi, wala talagang balita. Tahimik ang US Congress. Para bakasyon sila. Sa 17 siguro ulit magkakagulo. Pati mga magpa-price rally. Sana nga. Si Aldrin Matalog. Thank you, boss, sa pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang clarity. Akbutin lang. Siyempre, pwede nating i-verify dyan eh. Mga idol eh. Kaya dapat bago yung yan. Tiyarin nyo na kay Grok. Hindi nyo sa akin nagtanong eh. Dinoy Gaming. Clabis, ginaya nila yung jet sa GTA sa San Andreas. So, walang epekto dito sa Pinas yung drone na yan. Sa lakas ng hangin dito kapag umuulan. Oo nga, no? Lalo na ngayon mga idol, kahit hindi tatama sa atin yung bagyong Dabi ba yun? Dabi? Yung bagyong Dabi. Sa tingin ko, Webes. No? Webes hanggang Biyernes, mga idol. Baka nga mawalan ng pasok ng Webes, Biyernes eh. Dahil mga hatak ng yun eh. Magtatawag ng lakas ng ulan yun eh. Wala, ayun pala. Ang lagkit ng titigan ni US Daddy at Italian Iron Maiden. Oo nga eh. Pero hindi siya obla kay Trump eh. Mas maganda raw si Melania doon. Si Peng Kalag, shoutout sa'yo, King Shangshing. Cerezo, Joy Neil. Idol, present kahit huli nakalike. Yan. Okay lang, idol, no? Shoutouts pa rin sa mga nagla-like at nagko-comment. Saludo sa inyo, mga loads, no? Malaking yan, tulong yan sa channel natin. Matagal na may ganyan, boss, dito. Di bago yan. 2010 pa meron na yan. Nag-work pa ako sa military base dito. Uy, saan ka ba, idol? Anong work mo sa military base? Ano ka ba, soldier? Book, shoutout sa'yo. Gian Man, ayan, shoutout sa'yo. Stephen Andre, Virgil Loisa. Si Romel Babiera. Si Francisco, ayan, mukhang delegates, no? Sabi ni Idol. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Eman Ramos at ang nag-champion si Junel Nael, mga idol, no? So ngayong gabi ng Monday, mga Lods, titignan natin kung anong mangyayari bukas. Ako kasi nag-aabang lang ako dito sa RSI eh. Mga idol, hindi ko matsyempohan yung mga ganito eh. Oh. Ngayon, kasi kunyari, paglingon ko, putik yan, nakaangat na, bumaba, hindi ko na natsyempohan. Ganun din sa taas, no? Pero sa 1 hour talaga, ang ganda ng 1 hour. Sa 1 hour, nasa 32 eh, oh. Hintayin kong bumaba yan kahit mga 21. Bakbak ako dyan sa 1 hour. Sa 4 hour time frame natin, nasa gitna siguro to. O, ayan, o, gitna. 47. No? Check natin, wag tayong magmamadali, mga lods, no? Ako, timing ako ngayon, mga idol. Titignan natin kung saan tayo makaka-timing. Pero masaya naman tayo dahil magkano lang yung ano natin, no? $60. Umabot tayo ng 457.
Hindi, meron akong isang ano dinagdag dito, eh. May dinagdag ako dito mga idol, siguro mga $100 na ayan. Yun mga lods 'no. So ayun yung news natin, kita-kits tayo bukas ng umaga. I hope sana na-enjoy niyo yung ating video at para ma-like niyo yung video natin at siyempre kung umabot ka rito subscribe ka na sa channel ko. Sige na boss, 'no. So ayun kung ayaw mo bahala ka diyan, 'no. So kita-kits tayo, maraming salamat sa mga nanood mga idol, magandang araw sa inyo at what's up mga lodi. Alright.